So, magandang araw. Kain tayo. Ang ating ulam ay apisadang manok. So, tayo ulit ay magkwentuhan tungkol sa walang kamatayang pangkabuhayan. Siyempre, pangkabuhayan yun eh. Kaya dapat ay dire-diretso tayo ng discussion. Masarap ang pagkakaluto ko nito. Ba't ba mahalagang pag-usapan ang microfinance? Siyempre, sabi nga po sa accounting subject, natandaan ko pa yon, na ang loan o credit makes the world go round. Yun. Ang utang ang magiging buhay ng mundo para tumakbo, para umikot. Kasi kung walang loan o credit, edi ang negosyo ay hindi magpo-proceed. So yun po, kaya mahalaga ang loan o credit sa buhay ng isang tao, lalo na sa mga katulad ninyo na may negosyo. Doon sa mga walang negosyo, di medyo ang takot nila ay paano babayaran. Pero doon sa may mga business, dahil alam nila ang kanilang income, so kaya nilang magbayad. Dahil meron silang income statement o computation ng kanilang kinikita. Diba? So, ang isang microfinance institution po ay kanya-kanyang loan product. Pero mostly, ang loan nila ay business loan. Merong iba nag-o-offer ng multipurpose loan, educational loan, o kung ano-anong loan. At ang lahat ng loan na yun po ay depende sa capacity ninyo na pagbabayad. Siyempre, ang titingnan niya kung kayo bago at sasali pa lang, kayo ba ay credit worthy na pahiramin. So, kaya meron po yang CI, BI, credit investigation at saka background investigation tungkol sa inyo kung dahil kayo ay bagong sasali. So, yun. Titingnan po ang record. Kung ang record ninyo ay maganda, base sa kanilang investigation, so tatanggapin po kayo. Pero kung kayo na may matagal na, ang titingnan po sa inyo ay yung inyong record. Yung inyong performance. At ang mahalaga din ay yung inyong business. So, dapat po meron kayong business na tumatakbo para yung amount na inyong gustong hiramin ay pa-approve nila. Kasi halimbawa, natapos kayo ng 10,000. Gusto nyo manghiram ng 20. Pero ang inyong business naman ay ang puhunan lang ay halagang
10, o baka nga mababa pa sa 10, mag-apply kayo ng 20, parang mahirap kayong approvean. Kasi saan nyo dadalhin yung ibang lobbies dahil doon sa business ninyong ginagawa ay 10,000 lang naman ang kailangan. So, yun. Isa yun sa mga sample. Dapat po ang business nyo ay lumalaki habang kayo ay matagal sa isang microfinance institusyon. Ganon. Hindi po yung pagkatapos ninyong mag-loan, kung ang inyong ang inyong business ay sari-sari store, pagkatapos ninyong magbayad doon sa last week, wala na rin yung inyong paninda. So, hindi po magandang, kumbaga ay strategy yun o hindi magandang takbo ng business ninyo. Dahil, hindi po kayo mapapayagan sa malaking loan kasi nawala na yung ibang puhunan ninyo at mga stocks. So, ganun po ha. Dapat nag-i-improve ang ating business para kayo ay maka-avail ng additional na loan sa inyong tinapos. So, ito po ay sabaw ng sinigang. Dahil nga tayo kukwentuhan, nalimutan ko ng kainin. Kaya, ngayon ko na lang kakainin. Sayang yung gulay, oh. No, ganun po. Ang negosyo dapat ay lumalaki. Para sure po tayo na ang inyong loan, every time na kayo magre-renew ay palaki din ang palaki. Kasi kung kayo ay magre-renew pero walang nakikitang pagbabago sa inyong business, sa inyong tindahan, halimbawa, focus tayo sa tindahan, ayun pa rin ang inyong tinda, hindi po kayo ma-approvean. Dahil yung paggagamitan ay hindi po tama doon sa inyong ipinapakita na gusto nyong paggamitan. So, ganun po yun. So, titingnan din po ay other income ninyo. Para kung halimbawa magkaroon ng problema doon sa business ninyo, sure na makakabayad kayo doon sa takdang araw ng inyong pagbabayad. Kaya may co-maker. So, ang co-maker po ay iba-ibang microfinance, iba-ibang policy sa co-maker. Meron pong kapamilya, merong ibang tao, katrabaho. Depende kung saan kayo sumali. May kanya-kanya po yan. At may kanya-kanya silang proseso kung paano ipaprocess yung loan o pagpaprocess ng loan at pagbabalidate sa inyong co-maker. Siyempre, ang co-maker po dapat nakikita. Nakikita siya, nakakausap, at higit sa lahat, may regular na kita. Mas maganda yung may trabaho para at least regular yung kikita. Medyo mahirap po kasi yung hindi regular na nagtatrabaho. Yung pa-extra, medyo mahirap po yung maging co-maker. Paano kung time na pareho kayong nagka-problema, emergency, tapos yung inyong co-maker wala ding trabaho kasi nga pa-extra. So, problema nung nagpa-loan. Siyempre, problema din ninyo. Yun, unless may iba pa kayong paraan, may iba kayong pagkukuhanan, hindi solve ang problema. Pero kung wala, hindi problema nung nagpautang. So, yun po yung basihan sa loan. Okay? I-recap po natin ang
Microfinance ay maliliit na puhunang ipinapautang doon sa mga tao na hindi pinapautang ng bangko kasi wala silang eco-collateral. So yun po, yun yung kalimitan. Kasi pag sa bangko kayo pumunta, yung ibang bangko ha, marami kasi bangko na po ngayon na sa rule ng BSP na pwede magpautang. O nagbago na rin sila. Pwede na rin sila magpalong kahit walang collateral. So, kalimitang kliyente ni microfinance po ay yung mga walang eco-collateral. Kaya nagiging member sila ng microfinance institution. So, yun po. Maliliit na puhunan na walang collateral. Sino-sino nga yung pwede magpautang? Bangko, pwede po i-co-op, pwede po ang mga non-government organization, pwede yung mga church-based organization, meron din pong LGU, at meron din pong grupo ng mga tao na gustong tumulong through microfinance. Ginagawa din nila yon. At ang kalimitan pong repayment niya ay every week. So, yon. So, kagaya nga na ating natalakay nung sa isang video na yun po ay ang interest rate ay kanya-kanya, depende. Depende po sa inyong sinalihan. Kaya dapat po pipili kayo ng mababa ang interest rate. Siyempre, explain naman sa inyo yun. Titingnan naman ninyo yun. Bago kayo sumali, magkakaroon naman ng tanungan, explain sa inyo, magtatanong kayo kung magkano yung interest rate per month o per annum. So, yun po. At yun nga, gaya ng sinabi ko, tingnan din ninyo yung benefit nila bilang kayo ay member nila. So, yun po. Business loan ang kalimitan. Meron ding iba-ibang klase ng loan sa isang microfinance. May educational, may multipurpose. Basta i-explain naman sa inyo niyan at pwede naman nyo itanong. At mostly kailangan niya ng co-maker. Iba-iba rin po ang co-maker. Pwedeng kapamilya, pwede ibang tao. At yung amount po na inyong malolo na iba-iba din. Kung kayo ay bago, siyempre depende yan sa assessment sa inyo. At kung kayo naman ay matagal na at magre-renew, depende po yan sa inyong naging performance nung kayo ay maghulog doon sa inyong natapos na loan. So, yun. So, hanggang dyan lang muna tayo. At sa susunod, pwede kayo mag-comment kung anong inyong gustong i-discuss o itanong. Pwede kayo magtanong po sa comment section para at least matalakay natin sa susunod natin na pagkikita. Yun lang. Bye-bye. God bless.